Hi loves! For today's video, i-share ko sa inyo yung aking account sa XM, which is nag-try akong mag-copy trading sa XM. So after 1 week, ito yung ating resulta, no? So bago yan, I am not a financial advisor, no? So wag niyo akong gagayahin kasi sa akin kasi this is for my experience lang sa pagka-copy trading sa crypto, sinishare ko siya sa inyo para makita niyo yung expectation versus reality sa pagka-copy trading. Okay, so dito makikita nyo, ito yung mga traders, no, mga market strategy, ano ba yung tawag dun sa kanila? Basta, ito yung mga nag-trade. Ito yung balance ko, $255 yan. Pero yung puhunan ko, $250. Pero, meron siyang $5 na nakinita. Pero, again, meron akong profit and loss na negative 25.94. So, not good yun, guys. Ayan, tignan natin yung portfolio ko. After 1 week, no? Tignan natin yung mga kinapi trade ko. So, actually, ito yung mga magaganda yung ano nila. Magaganda yung account nila sa copy trading. So, sila yung mga kinapi ko. Tignan natin. Ayan. So, ito si Black Gold WTI. So, 1 week ako. Nakasubscribe ako 1 week ago. Yung investment ko sa kanya is 100 USDT. So, yung stop loss ko, $50. So, yung take profit ko, $25 lang sana. Kaso, ayan. Close profit, ayan, meron tayong 8.29 na kinita. Total, profit is 2.35. Pero, meron tayong, ayan, open profit na negative. Nag-negative tayo sa kanya. So, yan. Open positions. Meron pa pala siyang open positions. So, ito yung sa isa. Tatlo yung kinapi ko kasi. Tapos, ito si, ayan, Cap Breakout EA. 1 week ago din siya. $50 lang yung investment ko. Ayan siya, nag-negative ako sa kanya ng 20. Magkano ba yung stop loss ko? 25. So, pag nag-negative 25, wala, stop na siya. So, mayroon akong loss na $25. So, 1 week walang nag-move sa 1 week na yon. Nag-move siya, pero hindi ganun kalaki. Ito naman, ito kay Mobius, $100 yung aking ano. Yan, negative siya. Wala pang profit, guys. So, negative siya. So, ganun katagal, no? 1 week walang kinita yung aking account. So, pag i-exit ko itong mga na-copy trade ko, ako yung magne-negative. Magne-negative yung balance ko. Pero pag tuloy-tuloy, try natin, tignan natin after how many, siguro months or 2 months, baka pwede siyang kumita, no? Baka manalo yung trader, meron akong kitain. Pero kapag dumating sa punto ng stop loss ko, yung $25 na stop loss or $50 na stop loss, syempre, ayun, nasunog yung $50 or $25 ko. Ganun talaga. So, diba, again, no, diba, laging sinasabi to, kung ano yung ilalagay mo, i-invest mo, ito yung afford to lose mo. So, kung nawalan ako ng $50, diba, naglagay ako dito kasi afford to lose ko siya. So, pag hindi ako kumita sa XM Copy Trading, siguro itatry ko mag-hold ng ibang mga meme coins na lang. Sa meme coins na lang, try kong mag-hold sa ibang meme coins. Sa meme coins, meron akong kinita sa Bonk and sa WIF. So, pwede kayo manood ng ibang tutorials ko dito sa YouTube. Sinashare ko naman. Pero wag nyo akong gagayahin, guys, ha? Kasi I am not a financial advisor. More research on this. So, yan. Hindi siya gumalaw. 1 week, wala akong kinita dito. Pero, syempre, hindi naman natin i-stop tong copy trading ko. Mag-exit ako pag ayoko na. Or pag gusto kong kunin na lang yung pera ko, okay lang yung nawala. Kasi nga, yun yung nilagay ko na pera na I can afford to lose. Again, I can afford to lose yun. So, yan, this is my journey sa XM trading. Hindi ko pa na-try nag-log out. Hindi ko pa na-try mag-trade dito. Kasi, wala pa akong masyadong knowledge doon sa pag-trade. Anyway, later siguro. So, yun lang. Thank you for watching.